So sama sa naandan ang uban nga mga buntis, labi na katong lagyo nga mga sitios namo, mas prefer sila nga mga nagsinahang balay. Sa una sir, dili pa sila aware nga ang buntis dapat ang pinatal. Kaya murag wala na silang mga unaunay anak. Kay ang uban ng buntis, layo nga na ako'y uban nga kulang po kayo sa edukasyon, nga di kayo sila kasabot ba. We realize na yung kulang dito, yung manang paano i-convince yung mga nabubuntis, mga pumunta doon sa reception. Ito namuna ang ang paghimo og team. Mahimo nga ang tanang buntis matabangan sa mga official nga ma-quality clinical care. Every month, natag sila sa report nationwide para ma-evaluate sa mga problema sa matag sityo. Dako gid kaayo ang nahimo sa WHO pag-IEC o pag-edukar sa amon kay sa una wala kami nakahatag og servisyo nga mag-saving ang buntis. Ito po mga BHW, train po sila pag-usaw pag-pregnancy tracking. So matrack na nila kung kinsay mga buntis o kinsay mga high risk. So naningkamot karon ang barangay government o kauban ng ato local government unit nga mahinay-hinay na pasabot sa mga tao nga kinahanglan kay naa naman tay health center, naa naman tay birthing facility sa ato ang munisipyo nga gina-encourage na gyud namo ang mga buntis na dito na gyud sila mga nakay para safe ang ilang anak ug sila po nga mga inahan. So involved ba itong mga tricycle driver, atong mga kagawad, mga puruts, so involved sila kung dahil for example, buntis sa ilahang community, gina-refer na siya, gina-inform kung sila kung kano sa sila mga anak. Kami tanan ko sa mga BHW, mga barangay officials, or mga teachers, na ako yung mga parent leaders, so nakiusad yun, kung malimbawa na yung mga buntis, so nagkinahanglan ng tabang, so alam ko yung tabang yun para sa lahat. Kung sa awareness na nagbangan sa mga tao, dahil sa matulog, ang community involved na ilang kaya ang pinikanan sa communities, ang pinikanan or ang exclusive sa ilang pamilya na. So, for example, na yung mga mabuntis nila, yun na yung mga emergencies, ang ilang mga salingan is aware kung asa na lang yung mabuntis. Ang atong mga tricycle driver, kapag sila asa emergency, kapag sila asa ang atong ang birth station, kaya sila i-aware na ito ang atong komunidad. Para mas madali ang pagtabang, hindi na ito makukulita. Nag-create me o health team, no na ginatawag ko, BMCMT, Barangay Maternal Child Management Teams. Mauna ang dako nga nakatabang nga wala yoy mga inahan nga mamatay diri sa Barangay Buhangin kay ang tanan na lihok jud. Dok, pwede ba ko magpaanak sa amo ang balay kay train man ko na inon? Dili na pwede. Pwede na kang maimong partner na So dako kaayo siya nga tabang since naanay counterpart ang barangay with regards to logistics and services sa ato ang MNH. So nakita na ko kung usa ka kanang kalikod ang ako ang programa sa paglawas tungod sa mga partners na atong gibuhat. Tungod sa suporta sa barangay, naanay regular consultation and visitation aron mahimo siyang accessible sa ato ang mga buntis. Nagkagamay na ang nanganak sa balay, tapos karon 0% kami nga nanganak sa balay. Asa mo ang tribo, okay na kayo karon kay ta kanang tabang sa gobyerno. Ayaw na ito sila parkyan mga BHW nagtatabang na sila sa bawat mga problema sa tribo. Ako muna na sa barangay. Matamusgan sa mga komunidad, pati na sa atong lungsod, ang resulta ana is babo kayo. Pero ang ato ang mga mama healthy, ang ato mga baby healthy. Tungod ani nga ato mga stakeholders, mutabang pud sila pagpasabot sa atong mga kaigsuonan. Ug sila pud usab pud sila nga naga-encourage na katong mga traditional nga mga hilot o katong traditional nga pamaagi sa pagpanganak na ato na itong hinahinayan na mawagtang kaya ato ang safety sa inahan o sa bata na wala yun mahitabo na mamatay sila. Sa video na napanood ko, we are talking about the mother and the newborn baby's safety and health. So, sa video, we are nasa community po siya. Which is kapag nasa community, we are expecting
not really, but we know na yung mga resources are not really marami. Hindi katulad sa city, no, na lahat nandun na. Doon is limited lang yung mga resources na pwedeng magamit para sa mga prenatal checkups, and also yung mga facilities is hindi rin totally complete. Kumbaga limited lang talaga. So sa community, most of the people there is malayo sa health centers, sa birthing home or emergencies. So hindi nila alam, they are mababa yung education nila about sa sinasabi nating prenatal check-ups, kung ano ba yung kailangan nilang gawin, kung kailan sila magpapa-check up sa isang buwan, sa loob ng 9 na buwan, kung ano yung kailangan nilang i-take na gamot, kung ano yung mga kailangan nilang gawin para hindi ma-high risk sa danger yung pagbubuntis nila. And also, hindi rin ito mag-lead sa death. Kasi marami ring cases na yun nga, sa sobrang limited ng resources, nagkakaroon ng cases na namamatayan ng mother and also ng newborn baby. Kahit nasa tiyan pa lang ni mother ay nahuhulugan na, so nagkakaroon ng abortion. And so, ang barangay health workers are trained how to track pregnancy and also yung mga high risk, para malaman kung ano ba yung dapat gawin, ano ba yung solusyon na gagawin. So, also to help the mothers to have the quality care na kailangan nila sa loob ng 9 na buwan, and also sa after nila ng panganganak, meron pa tayong tinatawag na postpartum care. So, ang barangay government works to teach the pregnant woman na they need to go to healthcare for check-up. Kasi, yun na nga, para mapaiwas tayo sa mga complications, sa mga high risk and death. And also, dito is tinuturuan, kumbaga, nagbibigay ng effort ang mga barangay health workers and also the leaders, the barangay chairmans, the mayor, na nagtutulong-tulungan sila para mabigyan ng edukasyon, tamang edukasyon yung mga tao na nasa community at ng mga mother, para malaman nila kung ano yung dapat gawin sa habang buntis, no, yung si mother. And also alam ng community, alam ng families kung ano yung dapat gawin in case of emergency. So dahil nga dito, nagtulong-tulong sila. So, meron na silang na-implement na regular check-ups. Kahit meron silang mga medtechs, dentists, and midwives, nurses, and other healthcare workers na nagtutulong-tulungan para magkaroon ng magandang pamamalakad ng health system sa community na to. Kahit na limited lang yung resources, they are still giving effort para maibigay yung quality care na dapat na maibigay sa ating mothers and also sa baby. So, yes, sa ganito is hindi lamang yung mother yung magbibigay ng effort, no, and hindi lamang yung mga barangay health workers and also the officers, the leaders, the mayor, the barangay chairman, hindi lang sila yung dapat na magbigay ng effort, kundi kailangan, di ba nga, community. So, kailangan din maraman ng mga tricycle drivers, ng mga people around the area, kung saan yung emergency, yung health facility, yung birthing home, yung health center, para kapag in case of emergency, alam nila kung saan sila agad pupunta at maagapan kung ano yung dapat maagapan. So, dito is nagkaroon sila ng team, which is the Barangay Maternal Management Team. So, gina-help nila ang mothers na helps that to know mothers should not walang mamamatay na mother. So, kailangan
healthy, no? So, kailangan regular yung check-up, accessible. So, yun siya, no? And also, mas mapapadali sa mga mother na malaman kung ano yung situation nila and how to prevent it in their own, on their, yun, sa kanila, na, kumbaga mayroon tayong independent din na education about it, kung ano yung mga kailangan nilang kainin para makaiwas sa mga other complications na makakapunta sa risk ng sarili and also sa baby. So, dito is nakita ko kung gaano ka effort yung mga healthcare workers na mga leaders, gaano yung effort nila para maibigay yung health na kailangan ng mother and ng baby sa community na ito. So, kumbaga, they did all their best, no? And also, doing their best kahit ngayon para maibigay talaga yung quality care na ini-implement nila. So, yun nga, sinasabi nila na dapat iwasan yung yun kasi, kaya nagkakaroon din tayo ng death. Kasi nga, yung pagpapanganak sa bahay lang nila. So, at risk din po yun kasi hindi po natin alam kung knowledgeable po ba yung nagpapaanak, no? So, yun po yung iniiwasan na mangyari. Kaya merong project na ganito. So, yun yung na-reflect ko na mas na ano ko talaga na grabe yung effort and kailangan talaga magbigay ng effort lalo na sa community kasi kailangan nilang malaman kung ano yung dapat gawin, no? And magkaroon ng safe delivery and safe healthy lifestyle. So, yun lamang.